negosyo. It's not about kung sino ang kasama mo. Hindi mahalaga kung sino ka, what you have done in the past. Ang mahalaga daw po ay yung kapangyarihan ng Diyos na pinaniniwalaan mo. Revelation chapter 12 verse 9 to 11. Dinescribe po dito sa talatang ito that devil or Satan is the accuser of brothers or the brethren. Sa Revelation chapter 12, Revelation chapter 12 verse 9 to 11. And the great dragon was thrown down, and the ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. Tagapaglinlang ng buong mundo. He was thrown down to the earth, and his angels thrown down with him. Sabi sa verse 10, sa second line, he is the accuser of our brothers, has been thrown down, who accuses them day and night before our God. So what is the job of the devil? What is the job of Satan? To accuse us day and night. Kaya kahit ikaw ay natutulog, nagkakaroon ka ng masamang panaginip because the devil is on the work. Kahit ikaw ay nasa eskwelahan, nasa opisina, nagkakaroon ka ng fear. Nagkakaroon ka ng pangamba. Nagkakaroon ka ng worry. Pag ikaw ay may mga bayarin, nagkakaroon ka ng kabagabagan. Because the devil will accuse you. You cannot pass the test. You will not be able to pay those bills. You will not be able to lead these people. Ang panalangin mo, hindi dinidinig ng Diyos. Ang panalangin mo, hanggang kisame lang yan. Kasi nagmura ka kanina, inaway mo yung taxi driver. Kanina nag-away kayo ng asawa mo. So the devil will accuse you about the things that cannot be done into your life. So listen mga kapatid. Don't listen to the accusing voices or negative words na napapasok sa iyong isipan. So once na ikaw ay nakarinig, in the name of Jesus Christ, flee from my mind and flee from my life. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa aking buhay. Tandaan po natin, there is no other name. There is no other name above heaven nor earth rather than the name of our Lord Jesus Christ. Every knee will bow. Every tongue will confess. Even the trees, even the plants, even the waves of the sea will praise and worship our Lord Jesus Christ. Kaya pagka ikaw ay nakaka-accept ng mga negative reports, nagkakaroon ng virus sa iyong isipan, ang iyong gagawin ay manahimik. Sapagkat kung sarili mo itong lalabanan sa iyong sariling kakayanan, you will not accomplish anything. It will keep on coming back. Kung gagawin mo, manood ako ng Marimar, manood ako ng My Girl, manood ako ng Pinoy Dream Academy para malibang ako, manood ako sa HBO, manood kaya ako ng sine, ng Hancock, baka naman makalimutan ko yung problema. No, you will not resolve it by your own ways. Because the Bible says, my ways are not your ways, and my plans are not your plans. So, ang ating gawin, mag-tune in tayo sa Panginoon, manalangin, pray and prepare. Take note on this, pray and prepare yourself. So manalangin ka at ihanda mo ang sarili mo na tutugunin ka ng Diyos doon sa kahilingan mo. Kaya manalangin ka na tutugunin ng Diyos ang kagalingan na hinihiling mo. Manalangin ka na meron kang sisidlan na paglalagyan ng mga kaluluwa na hahayuin mo. Manalangin ka na meron kang sisidlan na paglalagyan ng pera na dadating sa iyo. Kaya kung hindi ka ready, para kang isang kabataan, hindi pa ako ready magka-boyfriend. Bata pa ako, immature pa ako, baka magpalit pa ako ng boyfriend. Isa kang
litong nilalang. Pero kung sigurado ka, ready na ako. Ready na ako na mapagpala ng Diyos. Ready na ako for a breakthrough. And you will not just see it, but you will receive it. Hindi mo lamang ito makikita, pero matatanggap at mahahawakan mo ang pagpapala na itinakda sa iyo ng ating Panginoon. The devil will always accuse us. You will do no good. You are not a better Christian. They will accuse you. At huwag natin itong papakinggan. Jesus said, you are more than a conqueror. Jesus said, if God be for us, who can be against us? Jesus said, greater is Jesus that is in us than he that is in the world. 1 Corinthians chapter 2, verse 11. Sorry, sa 2 Corinthians po, chapter 2, verse 11. We are talking about the person that accused us. Sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11, so that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his design. Ano ang plano ni Satanas sa ating buhay? Hatulan tayo. Sabihan tayo ng mga pangit na bagay. Oh, kala mo, ganda ng boses mo. Wala, hindi sila napapagpala sa iyo, no? Kala mo, galing mong tumugtog. Walang nabe-bless sa iyo. Kala mo, mahusay kang manalangin. Walang tinutugon sa panalangin mo. Pero paulit-ulit kong sasabihin, akala nyo po, walang nangyayari. Pero meron. In the spiritual, the heavenly host, the angels are backing us up when we pray. And when we cry out for Jesus, when we ask for help, help is on its way. Ang tulong ay padating na. Kung merong 911 sa Amerika, ganun din po ang langit. Rescue is on its way. Kaya pag tayo'y nanalangin, ang buong puwersa ng kalangitan ay lumalakad at patungo na dun sa pinagpe-pray mong pagpapala na para sa iyo. Tandaan mo, ang pag-asa ay para sa iyo. Ang biyaya ng Diyos ay para sa ating lahat. Kaya ang kabutihan ng Diyos, para sa atin yon, mga kapatid. Hindi lamang yun sa mga pastor, pati rin sa mga tao, sa mga kapatid na tinanggap na si Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. We belong to a